Magandang araw mga par. Welcome ulit sa aking YouTube channel. NDR Buringting at kung ano-ano pa. Okay mga par, bali for today's video, meron ulit tayong i-rescue na isang reaper truck na nagka-problema ang kanyang AC. So halina't samahan niyo po muli ako at ating tuklasin kung ano ang nangyari sa aircon ng sasakyang ito. Okay? Apa. Alap. Okay? Apa. Okay guys, bali ang unit na to is isang reefer van. Ito, may freezer siya. So ang report nito is yung AC niya nawala ng lamig. So ngayon subukan muna natin. Tingnan natin kung ano nangyari. Check muna natin. Wait lang, start natin. Okay, so bukas na yung makina and then switch natin yung aircon. Ayan. So gumagana yung mga blower nya. Ayan, gumagana yung mga blower dito pero wala kang lamig. So wala kang lamig. And then check natin kung gumagana yung compressor. Sadali lang, bubuksan ko lang yung compartment dito sa upuan. Check natin. Pero yung blower niya sa likod, yung blower niya ng condenser gumagana. Kaya check natin. Ayan dito. Gumagana yung blower. Ayan, nararamdaman ko may hangin. May hangin dito. Gumagana yung blower na. And then yung blower dito gumagana naman pero walang lamig. So check natin yung compressor. Okay, balikan ko kayo. Buksan ko lang muna yung compartment doon sa may upuan. So i-check natin. Okay mga par, bali nabuksan natin yung compartment. Kaso hindi masyadong kita dito yung compressor. So nakabukas pa rin naman yung aircon natin. Ayan, may blower pero walang lamig. Ngayon dito natin siya silipin sa ilalim na lang. Dito sa ilalim. Ayan, makikita natin. Okay, saglit lang. Prepwesto lang ako. Ayan mga par-body. Okay, bali hindi gumagana yung compressor. So makita nyo hindi umiikot yung pinaka-clutch nya. So hindi pumitik. So malamang nito check natin yung wiring kung may kuryente yung mismong compressor, and then kung wala, hindi gumagana. Okay, check natin yung wiring nito, and then check din natin kung may pressure pa to. So possible to, may pressure switch kasi to doon banda sa unahan. Nandyan banda yung pressure switch nyan dito. Ayan. Yan. So may receiver dryer. So check natin kung may kuryente, and then check din natin, i-gauge natin kung may pressure pa talaga. Okay. Okay mga par, bali nakabitan ko na ng gauge. At ayan. So wala nang pressure on line niya. So wala talagang refrigerant na to. So kaya hindi nag-i-engage yung compressor. Gawa nung itong pressure switch natin. Ayan. Wala siyang nasa-sense na pressure kaya ayaw nang mag-engage yung switch. Okay, so na-check ko na yan. May kuryente yung na-check ko naman na yan. May kuryente naman yung linya. So sa pressure switch wala siyang nasa-sense na pressure kaya ayaw mag-switch. So dito makikita nyo, ala, 0. So kahit buksan natin to, 0. So ang gagawin natin ngayon is magli-leak test muna tayo ngayon.
So, iligtas muna natin siya and then check natin kung may matitrace tayong singaw at kung saan sumisingaw. Okay? At yan mga parbali, sa pagkakataon to, medyo nagkaroon tayo ng tutorial sa ating mga audience na nanonood habang ginagawa natin itong sasakyang ito. Ito pagbulan. So dito mo i-connect itong gauge natin. Ito patay na. Tapos bubuksan mo itong pinaka yan. Tawag dito? Dito. Bulb. Yan. Para pumasok yung pressure doon sa loob. Okay, so bigyan natin. Kailangan ang pressure na nalagay natin 200 plus para makita natin kung saan sisigaw talaga. Ngayon, minsan kahit na mahina pa lang yung pressure, maririnig mo lang kung saan manggagaling yung singaw niya. O, maririnig mo na. Singaw. So, tapit mo lang konti dito man sa maririnig mo na, may singaw siya. Ayaw man eh, dali ah. Tara. Ayaw na umangat eh, oh. Eh, naririnig yung singaw. Hahanapin natin ngayon yan. Saan banda? Dito. Nandito sa ilalim. So, ibig sabihin, ito yung kita ko man. Ayun yung condenser. Lagyan mo siya ng ilaw. Ito sa loob yung condenser. So, dito banda sa condenser sumisingaw. Ayun, bagsak agad yung kamay. Ibig sabihin, malaki yung butas. Okay. Ay. Okay mga pare, ito yung butas. Ayan. Napakalakas ang butas. Malaki ang butas. Ayan. Sa evaporate, sa condenser ang butas. Okay. So, tatanggalin natin tong condenser na to. Ayan. Butas. Malaki to. Ayun o, lakas ng singaw. Sumisirit siya o. Sa malayo. Okay. Okay. So, ito ang naging cause. Ito yung naging cause ng butas niya. Itong bumper na to. Ayan. Nakatama yung bumper sa mismong copper tube. Kaya kung titignan nyo, ayan, ang laki ng tama. Ayan o, ang laki ng tama niya. So, check natin kung madadali ng hinang to. Ang laki. Okay, pull out muna natin tong condenser. Ayan o, gumagalaw kasi to. Parang may kumalas yata sa ilalim. Kaya tumama na dito sa bumper niya. Ayan o. Grabe laki. Ayan o, ang laki ng tama. Ayan, dinig yung singaw niya. Singaw. Okay, pull out muna. Okay guys, bali natanggalan natin yung condenser. So, pati yung pan. So, ito yung naging problema. Ayan. So, ang laki nung naging tama na pagkakakaskas niya doon sa bumper. Ngayon, i-check natin kung anong remedyo kayang gawin nito, kung hihinangin or palitan natin ng isang buong assembly. Kasi na-press na rin yung loob kasasaldak niya doon sa bumper. So, possible yung butas nito lumiit na. Ngayon, tingnan natin lahat ng option kung ano yung pwedeng gawin. Worst case scenario, kung talagang alanganin ng hinangin, palitan na lang natin ng bago. Okay. At ito mga parbali, bagong condenser na yung binili natin. So ito siya. So ito yung size niya. 14 by 18 by 3/8. Okay, brand new na to. Sorry. 14 by 18 by 20. So ito yung size niya.
So na-compare na rin natin to, and then okay naman siya. So bago na yung naging decision natin ipalit na condenser para wala na tayong intindihin o flashing pa. So salpak na natin. Yan. Kaya ito siya mga par. Yan, bagong bago. Yan. Silyado pa yan. Kailangan may pressure yan. Pagka, ano, so natest naman natin, may pressure pa naman siya. So ibig sabihin walang singaw. Yun yung pan-test natin. Bumibili tayo ng mga bagong ganito tulad ng condenser. So may pan-test tayo dito kung may pressure siya. So natest ko na yan. May sumisingaw dyan. So okay to. Good na to. So kabitan natin. Ito mga par, bali naikabit na natin ngayon yung bagong condenser. So ayan na siya. So naayos na natin yung ayan, pati yung wiring naayos na natin. Ayan yung kanyang wiring. And then ito yung dating tumatama. Yan. So malayo na yan. Yan. So malayo na siya sa dati. Tsaka hindi na hindi na doon ang play niya. And then naibalik na rin natin yung bracket na tanggal. Ito yan. Ayun. Sa taas. Ayan. Ayun sa taas yung natanggal na bracket. Kaya anong nangyari, bumaba tong condenser, kaya tumama dito sa bumper tong tube na to. Yan, tong tube na to. So ngayon naibalik na natin yan sa tamang position niya. So yan, nakakabit na siya. So bumitaw siya dyan sa pagkakatornilyo, kaya nalaglag siya. Okay, so nakakabit na ngayon, okay na lahat. So ligtas na tayo ngayon. Ayan mga par, body loading tayo ng pressure. Okay, gamit itong ating improvised na pump. So medyo ginabi na tayo. Ayan. So ayan, hintayin na natin yung mga umabot ng 200, and then check natin kung may leak doon sa mga fittings na ginawa natin, kung bababa ang kanyang pressure. Okay, so kaya siya magtuhan. Okay mga par, bali pa 200 na siya. Ayan. So close natin. Ayan mga par, bali ginabi na nga tayo ng gusto. So ayan, nasa 200 pa rin ang kamay. So halos 1 hour natin siyang iniwanan. So hindi naman siya nagbago. Okay, so vacuum tayo ngayon, and then load tayo ng langis and refrigerant na. Okay. Okay mga par, bali nagsasagwa tayo ngayon ng vacuum. Yan, kung mapapansin nyo, nagne-negative. Yan. So gamit pa rin ang ating improvised pump. Okay. So vacuum lang muna tayo, and then mamaya okay na to. So load tayo ng konting langis. Okay. Okay mga par, bali pag nagdagdag tayo ng langis, ito yung gagawin natin. So ito na yung langis natin. Papahigop na lang natin dyan. So yan, papunta yan dito sa ating manifold, and then papahigop natin dito sa suction natin. Okay, so pag binuksan ko yung aircon nyan, hindi pa mag-i-engage yung compressor niya kasi wala pang pressure yung lines natin. So kaya ang ginawa ko, yung pressure switch natin, eto, yung dalawang wire na yan, pag didikitin natin yung dalawang wire na yan para gumana yung compressor natin, para humigop siya ng langis doon. Okay, so on muna natin yung aircon. Ayan, naka-on na yung aircon natin. Ayan, may fan naman siya dito sa loob, pero hindi pa gumagana ang compressor niyan.
Okay, ngayon, pag didikitin natin itong linya, itong dalawang linya na to, so pag didikitin ko to, pag pinagdikit ko to, hihigop yan to. So, buksan na natin itong ating suction. Yan. Para dyan siya humikot na ang langis. Okay, so papapampin natin. Tingnan nyo mga pam dito, hihigupin niya yung langis dyan. Okay. So, pag didikitin ko to, okay lang. Medyo malikot. Ayan. Ayan mga pap. Higop siya. Wow. Ayan. Okay. So, naubos na yung langis. So, enough na yon. Sara natin to. Okay. Ayan mga para. Naubos na yung langis. So, nahigop na siya. So, meron na tayong nakapag-add na tayo ng langis sa ating line. Ngayon, susunod na natin yung refrigerant na. Okay, install ko lang yung refrigerant tank natin dito. And then, load na tayo. Okay, mag-initial load muna tayo para gumana yung pressure switch. Okay, saglit lang. Ito mga parbali, naibalik ko na yung linya ng pressure switch. Ayan. So, yan yung tinanggal natin kanina. So, nilagyan natin siya ng bypass na wire. Ayan, para ma-i-switch natin siya kanina para humigop na lang. So, naibalik natin siya and then maglo-load na tayo ng refrigerant. Okay. Ayan mga parbali, nakapag-initial na tayo. Ayan. May bomba na sa refrigerant at sa gauge natin. Gumagana rin yung compressor. So, loloadan natin siya ng refrigerant. Ayan, naka-ready na. So, update ko na lang kayo kung ano. So, load muna tayo. Ayan. Loading tayo ng refrigerant. Sara. So far, okay naman yung bomba ng ating compressor. So, may high side tayo na may high side tayo na 100 plus at may low side tayo na 30. So, kulang pa to. So, loloadan natin to hanggang sa masolid natin at makuha natin yung tamang lamig. Okay? So, balikan kayo maya-maya pagka nasolid na natin yung load niya. Ayan mga parbali, ito. Loaded na siya. May reading tayong 40 sa low side. At sa high side, meron tayong reading na 160. Ayan, nagpos na sa 150 konti. So, gusto to, nag-automatic na siya. And then, ayan o, nag-automatic siya ngayon. Ayan, tingnan natin. Naka number 2 ang setting natin to sa fan sa loob. Dito. Pag-engagein ulit natin yung compressor. Hintayin natin. Check lang ulit natin. Ayan. So, may bomba tayo na below 40. So, good na yan kasi single compressor lang naman. Single lang naman ang evaporator natin. Tsaka itong ulo lang ang pinalalamig itong aircon na to. Kasi reefer to. So, may sariling freezer sa likod. Okay. So, ayan na reading natin. So, nag-automatic na siya sa kanyang klaseng reading. Ayan. Good na po. And then yung lamig sa loob. Ayan, malamig na. So, naka number 2 setting natin dito. Ayan, and then okay na siya. So, observation na lang 'tong gagawin natin dito. So, goods na 'to. So, i-road test na lang natin sa biyahe to and then check natin kung may pagbabago. Pero break in na lang muna tayo sa aircon nito. Okay mga par. At yan mga para, sana muli nakapulutan nyo ng konting idea ang ginawa nating pagkukumpuni sa AC ng reefer truck na ito. Kung nakatulong sa inyo muli ang aking video, hiling ko lang, please paki-subscribe, like, and share na rin po ang aking video. Maraming salamat and God bless you all.